Mga Hebreo, unang kabanata. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak." At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, "At sampahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos." At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, "Ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katuwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mga papahamak, datapwat ikaw ay nananatili, at silang lahat ay mga lulumang gaya ng isang kasuutan, at gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, at sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan. Ngunit ikaw ay ikaw rin, at ang iyong mga taon ay di matatapos. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, "Lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa"? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga agmamana ng kaligtasan? Ikalawang kabanata. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban, sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, "Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, "Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo."
At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong mga paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, ay nangasa ilalim ng pagkakaalipin sa buong buhay nila, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhas ay nagbata siya sa pagkatukso. Siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Ikatlong kabanata. Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ng apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises. Palibhas ay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya, gaya ng lingkod, na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos, datapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakalin mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi. Ngunit, hindi ba gayaong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway, at nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ika-4 na kabanata. Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, kaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan, dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig, sapagkat tayong nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahang yaon, gaya ng sinabi niya, gaya ng aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan, bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula nang itatag ang sanglibutan, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa 7 araw, at nagpahinga ng 7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan,
Kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi nangapasok dahil sa pagsuway, ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon na sinabi sa mga awit ni David, ayon sa sinabi na ng una, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. May natitira pa ngang isang pamamahingang sabat, ukol sa bayan ng Diyos, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ikalimang kabanata. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan, na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. At dahil dito ay nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Pinangalan ng Diyos na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin palibhasay nagsipurol kayo sa pakikinig. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni numan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Ika-6 na kabanata. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo, at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga paglilinis,
at ng pagpapatong ng mga kamay, at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gawin ito kung ipahihintulot ng Diyos. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sapagkat ang lupang humikit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya, at tinutubuan ng mga damong pinakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat, kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa, at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa magagaling na bagay tungkol sa inyo, at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis, ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sapagkat ng mangako ang Diyos kay Abraham, palibhas ay hindi niya naipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili, na sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako, sapagkat ipinanunumpa ng mga tao ang lalong mataas, at sa bawat pagtatalo nila'y ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya, ay ipinamagitan ang sumpa, upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay mangagkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad ng sinepete ng kaluluwa, isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabin, na dooy pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Ikapitong kabanata. Sapagkat itong si Melkisedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik, na galing sa paglipol sa mga hari at siya'y pinagpala niya, na siya namang binahagihan ni Abraham ng ikasangpung bahagi ng lahat, na kung sasaysayin una-una, siya'y hari ng katuwiran, at saka hari naman sa Salem, na sa makatuwid ay hari ng kapayapaan, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, ay nanatiling saserdote magpakailanman. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito, na binigyan ni Abraham na patriarka ng ikasangpung bahagi ng mga pinakamagagaling na samsam, at katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang saserdote, ay mayroong utos na kumuha ng ikasangpung bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ngunit yaong ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, ay kumuha ng ikasangpung bahagi kay Abraham, at pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpapala ng mataas. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasangpung bahagi. Datapwat doon ay ang isa, na pinatutunayang nabubuhay. At sa makatuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi, na tumatanggap ng ikasangpung bahagi, ay nagbayad ng ikasangpung bahagi, sapagkat siya'y nasa mga balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y salubungin ni Melkisedek. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita,
sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan. Anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda, na tungkol sa angkang iyaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. At lalo pang napakaliwanag ito kung ayon sa anyo si Melkisedek ay lumitaw ang ibang saserdote, na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan. Sapagkat pinatotohanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan, sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. At yamang yaoy hindi naging sa walang sumpa, sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote na walang sumpa. Datapwat siya'y may sumpa sa pamamagitan ni yaong nagsasabi tungkol sa kanya, sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman. At gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. At katotohanang sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain, na gaya niyaong mga dakilang saserdote una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan, at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman, nang kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak, na sakdal magpakailanman. Ikawalong kabanata. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman. Sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anumang paraan. Palibhas ay mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises, na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling, na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw. Sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay, upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan, at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon,
Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihing, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat, mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan, at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay linuman niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Ikasyam na kabanata. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palutuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang santuaryo, ang santuaryo ng sanglibutang ito, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog, na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod ng ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipan. At sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon ng isa-isa. At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupad ang mga katungkulan. Datapwat sa ikalawa ay pumapasok na nag-iisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo, na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Palibhasay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa kalinisan ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan, sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang para ay walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kaya't ang unamang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo, sapagkat nang salitain ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing na may tubig at balahibong mapula ng tupa at isopo, at winisikan ang aklat at gayon din ang buong bayan, na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito.
Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Ikasampung kabanata. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Ngunit sa mga hain yaon ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo, at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. At katotohanang ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Ngunit siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanan ng Diyos. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin. Sapagkat pagkasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. At kung saan man may kapatawaran ng mga ito, ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago, at buhay na kanyang ipinilaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi, at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, na ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakakilala sa katotohanan,
ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya, at umalipusta sa espiritu ng biyaya, sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw. Nasa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata. Na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan, at sa ikalawa ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasay inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ikalabing-isang kabanata. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob, at sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan, at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya, si Noe, nang paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sangbahayan, na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin, ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya'y yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya, siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Sa pananampalataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kanyang gulang. Palibhas ay inari niyang tapat ang nangako. Kaya naman sumibol sa isa, sa kanya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan, at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay, ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili.
at katotohanan kung kanilang naaalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatwid bagay ang sa langit, kaya hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak na mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bugtong na anak. Sa makatuwid bagay yaong pinagsabihan, kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi, na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Diyos. Mula dyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Sa pananampalataya ay binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau tungkol sa mga bagay na darating. Sa pananampalataya, si Jacob nang mamatay na ay binasbasan niya ang bawat isa sa mga anak ni Jose at sumambang nakatangan sa puno ng kanyang tungkod. Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Sa pananampalataya, nang ipinanganak si Moises, ay itinagong 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo, kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Sa pananampalataya'y iniwan niya ang Ehipto na hindi natakot sa puot ng hari, sapagkat nagtitiyagang tulad sa nakita niyaong di nakikita. Sa pananampalataya'y itinatag niya ang Paskwa at ang pagwiwisik ng dugo upang ang maglilipol sa mga panganay ay huwag silang lipulin. Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng dagat na mapula, na gaya ng sa lupang tuyo, na nang subuking gawin ito ng mga taga-Ehipto ay pawang nangalunod. Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jericho pagkatapos na makubkob na 7 araw. Sa pananampalataya'y hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab, na tumanggap na payapa sa mga tiktik. At ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Hefte, tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa ilalim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pakikipagbaka, nangagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli, at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako, na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Ikalabindalawang kabanata. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dili-dilihin ninyo
yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipag-away laban sa kasalanan, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos sa tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama, datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y magkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang, hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay, sapagkat katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot, gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, at ang mga tuhod namang nanginginig, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Isaw, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil, sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha, sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman at sa unos, at tunog ng pakapak at tinig ng mga salita, na ang nakarinig na ang tinig na ito ay nagsipamanhik na huwag nang sa kanila'y salitain pa ang anumang salita, sapagkat hindi matiis ang iniuutos, kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin. At totoong kakilakilabot ang napanood. Ano pat sinabi ni Moises, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon, at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom lang lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pag-ingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggis sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakatanan sa nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit, na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa, datapwat ngayoy nangako siya, na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na mamumugnaw. Ika-13 kabanata. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila.
ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Diyos. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Si Hesukristo ay siya rin kahapon at ngayon, oo at magpakailanman. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugoy dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kanyang pagkadusta, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Idalangin ninyo kami sapagkat kami naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus, ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Hesukristo, na mapasakan niya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Datapwat ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral, sapagkat kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. Inyong talastasin na ang kapatid na si Timoteo ay pinawalan na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong makasama niya. Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Kayo'y binabati ng nanga sa Italia. Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. Siya nawa.